guys ng dalawang matanda. Bakasyon na naman duwag-duwag. Bye-bye. Si Mama dahil nag-aram mo. Yes, it's okay. I go in. Yes. Why? Ninong Inding. Okay, Ninong. Ayan guys, nag-proxy pala kami sa kumpil at wala si Mama saka si Papa. Kaming dalawa nag-proxy. Kasi kumpil nung inaanak niya sa Binyag, ikakasal. Kami nag-proxy muna. Pumuntang Laguna yung dalawang matanda. Pero hindi man lang tatagal kasi yun ang ninang at ninong din nila sa kasal. Dami-daming ikakasal. Mga ikakasal ata ayan, matatanda na, hindi pa naman matanda. May edad na din. Ikukumpil. Haggard na haggard ako. Ngayon lang kami, kakarating lang namin galing Naga at ako'y nag-proxy sa kumpil nung kimamang inaanak. Ikakasal sila. Nag-proxy kami at si Mamay biglang napuntang Laguna. Pumuntang Laguna sila. Binisita yung apo niya, yung apo ko rin kasi anak ng pamangkin ko, nakasakit kasi, biglang hindi ko alam pupunta pala sila, napaproxy kami. Ngayon nauwi kami guys doon, baka makapag-ikot-ikot ako, mag-abang-abang na lang guys, kasi yung nung piyesta hindi ako gaanong nakapag-video, baka ngayong kasalan, pero March pa naman. Baka ma-video ko yung buong doon sa amin, saka makapag-ikot ako doon sa magandang view sa amin, sa may dagat, may mga batuhan, may mga parang beach na hindi pa siya pwedeng beach na hindi pa siya na-develop. Iikot kami doon kasi yung bangka namin is sobrang malaki ang bangka namin. Ang hirap iikot kasi baka pag ikot namin mabato yung ilisi, masira, makasayad sa bato. So nagpagawa si Papang maliit na bangka, kaya buwelo kami mag-ikot. Siguro mga 4 na tao lang ang sakay. Nakakapag-ikot ako guys. Abang-abang guys, ngayong March pa naman kasi invite kami doon sa kasal. So abang-abang na lang. Pasensya na, wala naman akong upload guys kasi nga problema ako sa cellphone ko. Ito na yun, 'di ba sinabi ko doon sa vlog ko dati, sa video ko na nagpo-full memory siya, tapos nagpo-full storage. Nahirapan ako kaya pagka siguro mga 15 minutes na full storage na siya, kaya memory ba or ewan ko, basta yan nagpo-follow siya, hindi ako makapag-save ng video. Ngayon wala si Mama saka si Papa at binisita yung pamangking kong, yun nga sabi ko 3 months, wala pa palang 3 months yun, kada 2 buwan pa lang nung 5 yung siya, parang nagkaroon siya ng ubo, tapos sabi nung pedya nahulog na siya sa pneumonia, kawawa yung baby, kaya pinuntahan ni Mama sa ni Papa. Totally yung pamangkin ko guys, walang magulang na yon, kasi 2 magkapatid yun. Yung kapatid ko namatay is magi-grade 1 pa lang yung pamangkin ko, yung kapatid niyang isa, kasi 2 silang magkapatid, parehas sa lalaki.
hindi pa nag-aaral kasi magi-grade 1 pa lang yung panganay, yung may anak na ngayon na may sakit. Tapos pagkamatay nung kapatid ko, umuwi yung tatay doon sa amin, kinuha itong bunso. Ngayon hindi namin alam, nakasunod lang pala namatay yung tatay niya, kaya wala na silang magulang, kami lang ang inaasahan. Pero hindi naman namin siya pinapabayaan, nandyan yung suporta namin, suporta ni mama. Kaya pagka hindi namin pwedeng pabayaan kasi pagkakailangan niyang tulong. Mahirap pag walang magulang, di ba? Lumaki yung pamangkin kung walang magulang talaga. May natawag siya sa amin nung nagkasakit yung anak niya. Bata pa sila nawala ng magulang. Namatay yung kapatid ko. Tapos pag 1 year namatay din yung tatay nila. Tapos nung one time nahuli namin yung kapatid ko, yung pamangkin ko umiiyak. Kasi sabi niya, bakit daw sila iniwan ng maaga? Bakit daw sila iniwan ng maliit pa sila? Kaya, hindi naman namin pinabayaan yung parang na doon yun, na-spoil nila. Na-spoil nila. Yan, nila mama din. Yan, nandyan yung suporta namin. Tapos baka umuwi sila mama kasama yung yung asawa niya saka yung yung anak niya kasi medyo gumaling-galing na din naman. Kaya sabi ko dito muna, okay lang naman para matulungan sila. Kasi nagtatrabaho yung pamangkin. Walang ibang tutulog talaga kami. Kaya sabi ko pagka may kailangan magsabi lang. Nagtatrabaho naman siya. Tapos yung kapatid niyang isa, nakahiwalay sila nandoon sa nandoon din sa kapatid ng tatay nila. Tapos nagkahiwalay sila, nandito naman yung pamangking kong panganay yan. Tsaka unang-unang apo yan ni mama. Unang-unang apo yan sa aming magkakapatid. So bali siya ang pinakapanganay na apo. Tapos nanganak siya, yung anak niya, yun din ang pinaka-unang-unang apo sa tuhod. Apo ko na rin. Kaya, minsan nakaka-excited din kasi tinuring namin, kahit ako tinuring ko din na anak yan. Kaya masaya din kami, excited din na makita yung bata. Siguro uuwi si mama kasama yung magnanay, may iwan yung pamangkin ko kasi nagtatrabaho. March babalik kasi nakalip din lang din naman yung asawa niya, babalik sa trabaho din yung March. So kami pupunta din sa Laguna kasi may aasikasuhin kami. Kaya sana maging okay din yung baby kasi nga history sa pamilya namin yung sa Baga. Ako din, kaso ako naagapan, gumaling naman ako. Siguro mga 2 weeks lang, nung naramdaman ko, agad-agad ako nagpa-check, naggamot ako, 2 weeks lang naman. History namin ang sa lungs, kaya yan. Ingat-ingat na lang kahit sa sa pag-inom-inom. Diba? Dati nagiinom ako guys, parang kulang na lang sunog baga ako. Pero ngayon hindi na, simula nung nagkasakit ako, nagka-pulmonya ako. Hindi na ako uminom at saka pangit sa katawan ang walang alcohol. Siguro mga isang higop lang ng red wine lang iniinom ko. Kaya kahit pa paano kakapag red wine ako pa isang higop lang, hindi yung grabe talaga mauubos or kalahating baso, hindi na. Saka nag-high blood pati ako. Sige guys, thank you guys. Ako'y napaiyak pasensya na. Kasi pag yun talaga napapag-usapan, ang naaawa kasi ako sa kanya yung sumigaw siyang maaga, bakit maaga silang iniwan ng magulang, bakit maaga nyo kaming iniwan nyo kaming ganito pa kami kabata, magi-grade 1 pa lang siguro, 6 years old, tapos nasa nasa 6, wala pang 6, 5 lang, at
magpo-4 kasi 1 year lang ang gap nila. Magpo-4 yung magpo-4 years old yung bunso niyang kapatid. Sige guys, thank you guys. Makikita niyo din yan kasi iba-vlog ko yan doon. Saka yung baby pag umuwi dito, iba-vlog ko din yon. Saka yung pamangking ko. Minsan makikita niyo yan. Baka ngayong pagpunta namin. Thank you guys.